Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Katangalian at syempre sa pag-init sa labas, mag-ingat po tayo lalo-lalo yung nandito sa Pilipinas. So sa mga magbabakasyon galing sa ibang bansa, kung ngayon kayo magbabakasyon, ma-experience kayo ng medyo mainit-init na panahon dito sa Pilipinas. So, pero pag June and July, okay lang onwards kasi tag-ulan na yan. At huwag niyong kalimutan uminom ng tubig kasi napakalaga niyan para tayo ma-rehydrate o ma-hydrate ang ating katawan. So dito ako sa labas mamay kasi naka-break pa naman tayo at ganda lang ng tanawin. Yan, may bundok kasi may wekas dito sa tapat natin eh. So yan mamay, habang naka-break time tayo sa ating trabaho, meron tayong ay re-review and revenue update dito sa natin sa community sa Sword Family kasi medyo matagal-tagal ko na yung dito na-review at isa to sa mga talagang matitikas, masisipag, parang yung 3 kings na sinasabi ko this Sword Family na talagang hindi matinag-tinag, gawa ng talagang panay silang grind ng grind dito sa community natin. Kaya nakaka-inspire na kumbaga masundan yung mga yapak nila kahit nasabihin natin na hindi sa kanila alintana yung pagbagsak ng views. Kumbaga ang ginagawa nila talagang iniisip nila mag-vlog, diretso lang sa pag-vlog. So kumbaga hindi sila nagpapatinag sa mga nangyayari sa social media. So kumbaga ang ginagawa nila is kung anong mga gagawin nila, makakaya nila, yun, ginagawa nila sa pag-vlog. So yun, dito tayo sa loob, medyo mainit na tingnan nyo muna yung daan dyan sa labas at papasok tayo dito sa ating office para i-discuss natin yung content creators na napili natin dito sa i-review and revenue update natin. So yun, muna tayo mamay. So yun mamay, dito natin itutuloy yung vlog natin sa medyo malamig na lugar at sobrang init yun sa labas mamay. So yun na nga, tatlo yung ipipicture natin na content creators dito sa Sword Family. So ito yung sinasabi ko parang 3 kings. So exclude natin si Japper, top 3 to dito sa Sword Family na mga established na channel as of this time. May April na ngayon 2025. So yun ang natin i-discuss natin sa vlog natin yung yung estimated revenue nila sa April 2025 kahit hindi pa po tapos mamay. So lahat ng details syempre makikita nyo sa screen natin para masundan nyo po yung sinasabi ko. At kinuha ko po yung yung details sa kanilang channel. Kumbaga inisa-isa ko mga video, sinum up ko yung mga views nila doon sa vlog. At the same time, gumawa tayo ng estimated na RPM per 1k views. So nasa $3 ang natin estimation para hindi naman siya exaggerated. So meron naman social media platform na tinitingnan pero medyo exaggerated ang ginalalabasan ng estimation nila. So hindi natin kinukuha yung natin dun yung parang dati kumuha tayo pero parang sala yata yung nakakuha natin na details. So hindi na tayo kumukuha dun. Kumbaga nagiging lang natin yun, nagiging reference ang site na yun. So yun, dito na tayo mamay. At least dito doon mismo sa nila sa channel. So that's it mamay. Let's move on and let's start. So ang una natin i-picture syempre yung team leader ng Kampanalig, si Lou TV, si Kapanalig maamay. So si Kapanalig, grabe ito maamay. Kumbaga since day 1 na nakilala ko to, na in-introduce sa akin ni Japper, talagang sinubaybayan ko na. Galing pa ako sa kumbaga, 'di ba, galing ako sa ibang bansa. Hanggang ngayon mamay, kahit paano pinapanood ko pa yung channel niya. At hindi talaga kumbaga sabi, hindi nga naglalaylo siya pero hindi siya tumitigil mamay. Kumbaga consistency wise, very consistent pa talaga si Kapanalig sa pag-vlog mamay. So yun pong isa sa mga nakita ko talaga na content creators na masipag, consistent at grind ng grind mamay sa pag-vlog. So yun, si Kapanalig mamay, meron na siyang 260k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this April ng 20. Hindi pa po yun tapos at yung mga views niya talaga tumataas pa. Pero dito sa nakuha natin na views niya is around 362,000 doon sa 20 na vlogs na yun. Which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $1,086 mamay, which is pag sa Philippine peso naman, that's around 61,587 pesos mamay. So gross estimation natin na revenue niya
At hindi pa po dito kasali mga deductions, mga add-ons, like mga perks mga kamay. So pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas. So regarding naman mga kamay sa views average niya, medyo may kababaan, nasa 18,000 lang per vlog yung estimation natin, which is sa percentage 7% lang po. So how come na 7% at nakakasurvive siya? Dinadaan niya po sa sipag sa pag-vlog mga kamay. Kasi alam niya, pag dinami niya ng pag-upload, may potential talaga na kahit paano, magkaroon siya ng, ng medyo maayos na earnings. So kumbaga, kung i-compare to mga kamay before, kumbaga medyo malayo to sa nakukuha niya ni Kapanari. So kumbaga, during those time na kalakas nila, lagi po itong pasok sa 6 digit. So kumbaga ngayon kasi mga kamay, medyo nangangalahati yung mga revenue na nakuha nila. So kumbaga hoping syempre na makabalik at gumanda yung yung takbo ulit ng ng mga channel nila at namin. So include na natin yung sarili natin syempre. So yun mga kamay, yan po ang Kapanalig mga kamay. At tutungan tayo mga kamay sa pangalawa, si Kuya Noli Vlog. So alam niyo na mga kamay, sabi ko nga, kung sa sipag mo lang pag-uusapan, ito na yung pinaka sinasabi kong undisputed. So wala siguro dito makakatalo sa kasipagan sa pag-upload, kasi siya po ang pinaka maraming uploads dito sa community natin, Serve Family. Kumbaga mas natasan niya pa sa pag-upload si Japper, di ba? Sobrang sipag ni Japper sa pag-upload. Ito talaga mas maraming upload na ginagawa ni Kuya Noli. So right now mga kamay, meron siyang 268k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya this April. Hindi pa po tapos ng 68 uploads o videos mga kamay. Biruin nyo, ang estimation natin yan is minimum 3 vlogs a day si Kuya Noli. Grabe, parang hindi ko yata kaya. Mahirap yan mga kamay, kasi pag naka 1 vlog a day ka na, kumbaga goods na yun. How much mo pag nakadalawa, sobrang dalawa pa o tatlo mga kamay. So grabe ang grind. Kahit sabihin natin na maliit lang minutes, sabihin natin 15 minutes, 30 minutes or 40 minutes mga kamay, mahirap po yun, kasi kakain talaga ng oras. So yun pong katotohanan. Kahit nasabihin natin raw vlog yan, mataksa sa oras o makonsumo sa oras. Dun sa 68 vlogs mga kamay, meron siyang nakuwang 513,000 na views, which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $1,539 mga kamay. Sa Philippine peso, that's around 87,277 pesos. So gross din po ito mga kamay. Any adjustment, magbumove pa po yan. Bawas o dagdag lang pag-uusapan yan. So sa views average naman mga kamay, si Kuya Noli nag-average lang po siya ng around 7,000 plus na views kada vlog. Ang percentage niyan nasa 3% mga kamay. So how come mga kamay na 3% nakakasurvive? Kasi dinadaan nga po sa sipag. So pang maramihan na uploads, kasi ang output nun sa kada vlog, regardless kung mataas mga views or mababang views mga kamay, may kakaibat yan na revenue pa rin. So pag sinamap niya mga kamay within the day, kung nakatatlo siyang vlog, maliliit. Pag sinumada niya mga kamay, malaki pa rin kalalabasan ng revenue niya ni Kuya Noli. Unlike kung mag-isa lang siya ng vlog, malit din pong kikitain niya. So ganun lang po mga kamay ang diskarte na ginagawa ni Kuya Noli. So kaya dinadaan niya sa sipag, tiyaga, tsaka diskarte. So yun mga kamay, para alam po ninyo. So next mga kamay, and syempre pinakalas na i-discuss natin. So siguro sa mga viewers natin dito sa Serve Family na luma na, kilala to, at yung mga bago siguro baka hindi ninyo kilala. Ito po si Kabisig, si Romsel TV. So sa mga hindi nakakalam, parte po siya ng Serve Family, at dito po siya para sa akin dito po siya nagsimula bago pumutok po yung channel niya. So dito po siya kumbaga ito yung home base niya, Serve Family, hanggang sa nagsarili na po sila nagkaroon na po silang community. So si Romsel TV, background lang. So bago siya naging content creator, dati po siya sa Shopee delivery, tapos mga iba-iba pang grind mga kamay. So bago siya pumasok sa pag-vlog. So isa yun sa mga great stories dito sa Serve Family mga kamay, kung saan sila nagsimula mga kamay at nasaan na sila ngayon. So yun po, para maka-inspire po sa lahat
hindi lang po sa akin, sa mga nanonood din ko, kahit na anong career na pinapasok nyo. So sana magbigay sa inyo ng inspirasyon yung mga content creators na yung umasenso sa buhay kahit pa paano. So si Romsel Mamay, meron siyang 306k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this April ng 18. Doon sa 18 na yun, meron siyang nakuwang views na 986k na views, Mamay. Almost 1 million. Which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $2,958, Mamay. Sa Philippine peso, that's around 6 digit, Mamay. Gross, 167,748 pesos, Mamay. So ang views average ni Kabisig is pumapalo po ng 50,000 plus per vlog. So which is pasok siya dun sa minimum average ko na 15%. Saan nakuha kasi ni Kabisig Mamay is 18%. So 18% plus. Kaya ang masasabi ko lang is ito talaga is well established. Baga kada vlog alam niya sarili niya na talagang meron manonood sa kanya. Magsusurvive yung channel niya, Mamay, sa kada vlog niya, Mamay. Makakuha siya ng maayos na earnings or revenue sa kanyang vlog. So yun pong isa sa mga katotohanan dyan, Mamay. So kumbaga kung malaking porsyento ng subscribers mo ang nanonood sa iyo, malaking potential na magkaroon ka ng earnings or revenue na malaki din. So yun po ang pinaka-relate dito, kasi doon po nagbe-base yung revenue, Mamay. Per views, 1,000 views, ko-convert mo lang sa revenue through RPM, kung magkano magiging base sa RPM. So yun pong magiging output ng revenue sa content creator sa kada vlog niya po. So yun po, Mamay, na-picture na po nating tatlo dito na sinasabi kong 3 kings. So well established na po yun, Mamay, regardless kung anong earnings ang nakukuha nila. Basta ang masasabi ko lang, makakasahod sila ng medyo maayos dito sa YouTube. Basta mag-upload lang po sila. Kung titigil sila, di mawawalan sila ng ng revenue, syempre. So kailangan nila mag-grind para magkaroon sila ng magandang revenue. So yun po, Mamay, at hopefully sa next vlog po natin makapagpa-picture pa rin tayo ng ibang content creators. Pwede kayo mag-suggest, Mamay, dito sa natin, sa vlog natin. I-comment nyo lang po sa baba kung sinong gusto nyo i-content natin ng content creators. Dito man sa Sorry Family o sa labas, nakikita tayo sa labas, Mamay, kasi yun din sa mga plano natin na mag-picture din tayo ng mga content creators sa labas, para at least malaman din natin yung status nila when it comes sa vlogging, Mamay. So masilip din natin yung nila, at syempre ma-inspire tayo sa mga ginagawa nila at sa mga na-achieve po nila. So wag natin silang gawing kumbaga wag natin silang i-bash, at kumbaga gawin natin silang inspiration sa buhay, sa kung anong man tinatak natin na karera dito sa mundo. So yun po, Mamay, that's it for me, and see you sa next vlog natin. And sobrang thank you po sa lahat ng nanonood at hindi nag-skip at sa vlogs natin.